Hello guys! Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. My name is Sam aka #BiherongBecky. And guys, stay tuned at pag-uusapan natin guys yung naging resulta ni Michelle Arcillo sa Hispano-Americana 2023-2024. So first and foremost, thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers, mga bagong subscribers at mga returning viewers. Thank you so much guys for helping my YouTube channel, no? And we are continuously growing. And ito na nga guys, no? Kamustahin natin ang naging performance ni Michelle Arcillo. Una sa lahat, congratulations sa kanya for bagging the second runner-up of this edition of Rena Hispano-Americana, no? So, wow. So, diba? Like what I've mentioned last time na sobrang happy ko guys at nabigyan siya ng higher placement, despite nung national costume niya, nagkaroon siya ng difficulties sa pag-deliver ng kanyang presentation regarding sa description ng kanyang national costume, at pinagtawanan pa nga tayo ng mga kalapitbahay natin, but diba, so hindi tayo binigo ni Michelle Arcillo, and that's a good thing na pinakinggan niya yung ating na magsalita ng English na lang para it's easier for her, instead na konting Spanish lang, okay na yon. At nangyari naman talaga yon guys, so fabulous performance. So ito na nga guys, sa face value, wow, hindi talaga pauhuli si Michelle Arcillo, hindi man siya ganun talagang katangkara, dahil nakita naman natin yung mga kanyang katunggali sa top 6, talagang matatangkad, pero sa face value I would say that bongga, talagang ang for me sa face value, Venezuela at Philippines, so but Philippines is still my number one pagdating sa face value, kasi she has that angelic face at napaka-sweet ng kanyang aura, so bongga. And then ang kanyang pasarela, oh my god, it was a blown away performance, at lalo na sa swimsuit competition. Gosh, talagang makikita mo yung pitik ni Michelle Arcillo. I did not expect such performance, and wow, it was really fantastic. So bongga, bonggang-bongga, congratulations Michelle Arcillo, and kay Indonesia, so I felt sorry about her, so ayun na nga, it's really hard guys, doon pa lang sa preliminary, sa closed door interview, so talagang nahirapan na siya, kung paano niya alam mo yon, sagutin yung mga tanong, as we've heard nga na parang hindi naman talaga daw na impluwensyahan ng Spanish ang Indonesia, but I'm not really particular about their history, and some people say na siguro mga historian natin, maaring Dutch but not Spanish, but that's yung masasabi natin, na how can you tell something kung hindi naman talaga totoo. Unlike sa atin, we were colonized by the Spaniards for more than 300 years, so up to this day nasa atin pa rin yung kanilang culture, kaya talagang legit, kaya kung inggit-inggitan lang yung ng Indonesia, yun nga, makikita doon she's having hard time responding to the question that has given to her. So I felt so sad about her, kasi at the end of the day, fellow Asian pa rin natin siya, but ayun na nga, kung pinagtawanan man lang ating candidate, so nanaloka nga ako, ito si Uragan. So talagang sabi niya, Mirisi, ang lakas talaga rin mang okray ni Uragan. So well, bahala na kayo dun guys. And then ayun, buti na nga lang nag-English si Michelle, at hindi niya pinilit magsalita talaga ng Spanish, at bonggang-bongga naman yung question, so about sa racism and discrimination, na sabi niya all over the world there is discrimination, but through kindness and respect, it's a universal language. So that's true. Kung sinamahan pa niya na love one another, respect, kindness, and there is love, because
magkakasama yun. Siguro mas bongga pa. Pero I'm really happy and contented with the how she answered that question, no? So, syempre yung iba, hindi ko naman maintindihan yung mga sagot sa top 6 mga Spanish, no? So, congratulations, Michelle. So, hindi mo kami pinahiya ang iyong mga fans, no? So, yun nga sabi ko, mabigyan siya ng higher placement. I would be more than happy, no? At least nakabawi siya. At kung nagkataon lang talaga, no? Kung what if kung naging title holder siya, kasi possible siya maging title holder sa kanyang performance at sa kanyang galing sa pagsagot, no? Ay, posible naman talaga. But, you know, napaka-blessing na rin yan sa kanya na second runner-up is already a huge accomplishment. We all know, Latin countries yung kanyang mga nakalaban, no? So, bongga. And, ayan, kudos sa Reina Hispano-Americana Organization for giving us, you know, a spectacular show during the finale. So, this organization deserve, you know, appraisal or deserve commendation from, you know, the people around the world. Kasi, no, andun yung class nila, alam mo yon, andun yung respeto sa mga kandidata, no, hindi talaga katsipan yung show na ito, no. So, better compared sa Miss Grand International at sa Miss Universe, no, dahil andoon yung makikita natin sa organization yung kanilang you know, overall accommodation sa mga girls. So, yun lang guys. Maraming salamat. At please, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please, mag-subscribe naman na kayo, no? Para at, you know, at tangkilikin nyo naman ang aking YouTube channel para patuloy pa tayong lumago. And by the way guys, no, I'm really busy today sa farm. Ayan, oh, nagkaroon ako ng paltos kasi nag-remove ako ng mga damo-damo kasi meron akong project. And then nagsunog pa ako, no. So first time ko yung pinagsunugan ng mga apoy-apoy, gosh, muntik na guys, na-trauma ako kasi muntik na mag-create ng fire sa farm. Buti na lang may dumating na angel, tinulungan ako kasi hindi ko alam kung paano patayin talaga guys. So, well, kaya wag tayong maglalaro sa apoy, no? Mahirap paglaruan ng apoy. So, yun lang guys. Thank you so much once again. Mabuhay kayo at mabuhay tayong lahat. Bye and ciao.